Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga epektibong tugon ng gobyerno sa mga epekto ng mga pandaigdigang hamon sa mga Pilipino, ibabalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. State of the Nation Address ng Pangulo, tinitiyak ng Philippine National Police na magiging ligtas laban sa mga manggugulong rallyista. Department of the Interior and Local Government at SM Prime Holdings Incorporated nagsanib puwersa para sa paglulunsad ng Unified 911 bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Ako si William Tio para sa PNA Headlines. Kasama sa tatalakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Lunes ang pagtugon ng gobyerno sa mga pandaigdigang hamon sa Pilipinas. Sa isang panayam sa kanyang pagbisita sa Mabalacat City sa Pampanga, sinabi ni Marcos na ibabalita niya sa SONA ang mga pinagdaanan ng bansa sa nakaraang taon at kung gaano kaepektibo ang mga hakbang ng administrasyon para alalayan ang mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, kumpiyansa siya sa mga nagawa ng gobyerno para pagaanin ang pasaning dulot ng mga krisis sa mga Pilipino, lalo na sa mga nangangailangang sektor. Samantala, sinabi ni Marcos na patuloy na pinaplansya ang kabuuang laman ng kanyang talumpati hanggang sa araw ng SONA. Ito anya ay para masigurong malinaw at maiintindihan ng mga Pilipino ang kanyang mensahe. Nasa Mabalacat si Pangulong Marcos para pasinayaan ang Department of Health Jose B. Lingad o DOH-JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos sa pag-i-inspeksyon sa ospital at sa mga silid at mga makabagong kagamitan nito. Ayon kay Marcos, bahagi ang pasilidad ng Phase 1 ng proyektong pangkalusugan ng administrasyon sa Clark, Pampanga. Sinabi niyang ginagawa ng gobyerno ang makakaya nito para masiguro na lumaking malusog at malakas ang bawat batang Pilipino. Dagdag pa niya, magbubukas ang gobyerno ng iba pang pasilidad sa loob ng Clark Multi-Specialty Medical Center Complex tulad ng Renal Center, Cardiovascular Center at Cancer Center. Itinayo ang ospital sa pakikipagtulungan ng DOH at Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Layunin nitong magpaabot ng libre at dekalidad na serbisyong medikal para sa mga bata at pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at iba pang katabing lugar tulad ng Metro Manila. Bubuksan sa publiko ang ospital sa unang linggo ng Agosto. Nanawagan ng Philippine National Police or PNP sa mga organizer ng kilos protesta na bantayan ang kanilang hanay at pigilan ang mga manggugulo upang mapanatiling payapa ang ikalimang State of the Nation Address or SONA ng Pangulo sa July 27. Sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na walang organizer ang gugustuhing maging marahas ang kanilang protesta at mahalaga na mapanatili ang mapayapang pagtitipon hanggang sa matapos ito. Inaprubahan na ng Quezon City Government ang permit para sa 3 grupo na bayan, Sanlakas at Better Brighter na magsagawa ng rally sa Commonwealth Avenue sa araw ng SONA habang may iba pang mga grupo na pending ang aplikasyon. Magdideploy ang PNP ng mahigit 21,000 na pulis para sa seguridad at pamamahala ng trapiko, kasabay ng koordinasyon ng Metropolitan Manila Development Authority at Iglesia ni Cristo na magdiriwang din ng ika-112 anibersaryo sa parehong araw. Iniutos ni Nartates na ipatupad ang maximum tolerance sa mga pulis, sundin ang crowd management protocols at gumamit ng body-worn cameras para sa transparency at accountability habang iginagalang ang karapatang magprotesta.
Inilunsad ng Department of the Interior and Local Government or DILG ang Unified 911 National Awareness Campaign kasama ang SM Prime Holdings Incorporated sa MOA Globe Grounds nito lang Hulyo 22. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month na layuning palawakin ang kaalaman ng publiko sa Unified 911 bilang opisyal na emergency hotline ng bansa at hikayatin ang lahat na tawagan ito sa oras ng sakuna at iba pang emergency. Inilunsad na rin ang mga promotional materials nito sa digital billboards at mga sinehan ng SM sa buong bansa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ang pagtutulungan ng DILG at SM Prime Holdings ay isang mahalagang hakbang upang mas higit na maipaabot sa publiko ang Unified 911 at mas mapalakas ang kahandaan ng lahat. Binigyang diin din niya na hindi lamang isang emergency hotline ng Unified 911, kundi isa ring serbisyo ng pamahalaan na nagsisigurong makakahingi ng agarang tulong ang bawat Pilipino anuman ang kanilang wikang ginagamit. Isinasagawa ang kampanya alinsunod sa temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. At sa balitang pangkalakalan, naglaan ang EU or European Union ng 15 million euros or katumbas ng nasa 1.05 billion pesos na halaga ng tulong pinansyal sa Pilipinas upang palakasin ang kakayahan nito pagdating sa maritime security. Ito ang kauna-unahang Maritime Security Aid Package na ipinagkaloob sa bansa sa ilalim ng European Peace Facility or EPF. Ayon kay European Union High Representative for Foreign Affairs Kaja Kallas, makakatulong ang nasabing halaga para paigtingin ang maritime capabilities ng Pilipinas sa pamamagitan ng non-lethal surveillance at monitoring equipment. Inanunsyo ni Kallas ang tungkol sa financial aid matapos ang bilateral meeting nila ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at ang paglulunsad ng EU-Philippines Enhanced Partnership sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Tututok ang ayuda sa pagpapaunlad ng maritime domain awareness capabilities ng Armed Forces of the Philippines para sa mga karagatang sakop ng bansa. Ang EPF ay isang multi-million euro program ng EU na naglalayong maiwasan ang mga hidwaan, mapanatili ang kapayapaan at mapalakas ang pandaigdigang seguridad at katatagan. Samantala, nagsampa ngayong araw ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue or BIR sa Department of Justice laban sa SunWest Incorporated at mga opisyal nito dahil sa umano'y hindi pagbabayad ng 22.71 billion pesos na halaga na buwis. Kabilang sa mga inireklamo sina SunWest Incorporated President Aderma Angeli Descarga Alcazar at Treasurer Cesar Zacarias Buenaventura. Batay sa investigasyon ng BIR, sadyang hindi idineklara ng kumpanya ang kabuuang kita nito at gumamit ng mga hindi suportadong purchase, expense at credible withholding tax or CWT credit sa income tax returns. Natuklasan din na malaki ang diferensya sa mga bayad na iniulat ng Department of Public Works and Highways kumpara sa idineklara ng kumpanya. Noong Pebrero 2026, iniutos ng BIR na maglabas ang SunWest ng kanilang mga book of account, accounting records at iba pang supporting documents, ngunit hindi ito sinunod. Kaya ginamit ng BIR ang Best Evidence Obtainable Rule at nalamang may undeclared income ang kumpanya na umabot sa 6.29 billion pesos mula 2019 hanggang 2024. Bukod dito, 36.63 billion pesos na purchases at 3.65 billion pesos na expenses ang hindi kinilala ng ahensya dahil sa kakulangan ng dokumento, gayon din ang 291.20
12 million pesos na CWT claims. Bahagi ang hakbang ng BIR sa direktiba ni Pangulong Marcos na suriin ang mga umano'y anomalya sa flood control projects. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.